Magandang gabi po sa lahat. Ah, Ako nga po pala si Ryan Ray Bahuyo. At hinahanap ko po ang aking ina. At mahigit at simula po nung naisilang po ako ng ina ko at hanggang ngayon po at 26 years old na po ako. Simula po nung pagsilang sa akin ng aking ina at hanggang ngayon 26 years old or 26 taon na pong hindi ko pa po nakikita ang aking ina. Una po kasi dyan ang kwento po kasi dyan yung ibinubuntis pa lang po daw ako papuraw ako ng aking ina. Ano raw po yung ina ko, sabi ng papa ko yung ina ko raw pong totoo ay yung binubuntis pa lang niya po raw ako gala raw ng gala, sabi ng papa ko. Oo. Kaya winarningan po ng papa ko yung mama ko. Sabi ng papa ko na pagka umuwi ka dito, papatayin kita. Kaya natakot yung mama ko. Kaya ang ginawa niya po may kaibigan po siya na wala pong anak. Ang hanap buhay po nila magsasaka lang po, o kumbaga farmer lang po. Oo. At doon po sila nakatira sa dito lang po sila nakatira sa sa Mindanao. Tiga Mindanao lang din po yung pinagbilinan sa akin. Oo, yung pinagbilinan sa akin, taga Mindanao lang din po. Sa may bandang Ugyaban, kung saan may pinaka sikat na water rafting dito sa Cagayan de Oro. Doon po sila nakatira. Malapit lang po doon. Oo. So, balik po tayo sa nagbubuntis pa lang po yung ina ko. Oo. Yun po, pumunta po siya sa kaibigan niya po na wala rin pong anak. Mahirap pong magkaanak. Kaya doon po siya nanganak sa kanyang kaibigan na mag-asawa na wala rin pong anak. Doon niya po ako ipinagkatiwala. Oo. Kaya nga lang hindi po siya nag-iwan ng kanyang pangalan o ng kanyang damit man lang, or pinadedi man lang niya ako, sa kanya ako iniwan. O kasi pagkaanak niya sa akin,
pagkaanak na sa akin, mga 1 week ata siguro yon, 1 week ata siguro. Saka siya umalis, pumunta raw siya ng Davao. Oo, pumunta raw siya ng Davao. Pumunta siya ng Davao at doon siya nagtrabaho. Doon siya nagtatrabaho. At sabi pa nga ng sabi pa nga po nila na hindi po, ito ang pangalan po ng iniwanan ng kaibigan ng mama ko nung nasa sinapupunan pa lang niya ako, yung tao na iniwanan niya, ang pangalan po noon ay Arsinia Mandupian Idmilaw. Arsinia Mandupian Idmilaw. At yung stepfather ko naman, stepfather ko po yun, Arsinia Mandupian Idmilaw. Yung stepfather ko naman po si Marino Alon Bahuyo. Yun po ang bali sila po ang naging magulang ko na po. Kaya po sa ngayon po Bahuyo ang apelyido ko. At yun po, at yung ina ko pumunta ng Davao, doon po siya yung ina ko pong totoo, pumunta siya ng Davao. At doon siya nagtatrabaho at hindi ko po alam kung saan banda sa Davao, kasi hindi pa po ako nakapunta ng Davao. At may nakilala daw po ang ina ko doon na lalaki na sundalo. Doon po siya na destino sa Davao. Tiga Cagayan de Oro daw po yung sundalo. At dito na daw, sa Cagayan de Oro na po daw sila nanirahan. Ang hindi ko lang po kasi alam kung ano po ang kanyang pangalan totoo. At ngayon po yung stepmother at stepfather ko po, yung stepmother ko namatay po siya, iniwan niya po ako nung edad ko po 4 na taon gulang pa lang po ako. Oo. At yung stepfather ko naman nasa mga anong edad na ako noon, mga 19, 21, ganun. 19 or 21. Namatay po yung stepfather ko. At yun po, kung may makatulong man po sa akin sa kung anong dapat kong gawin, kahit anong gawin ko po, kasi wala po akong natatanggap na ng mga sinasabi na na maniniwala ko totoo ganyan, kasi parang tinatago nila sa akin hindi nila sinasabi. At hindi sila nasasabi ng totoo. Excuse me po. At sabi pa nga po ng ate ko, yung anak po ng kapatid ng stepfather ko, bale siya po yung nagpaaral sa akin. Oo, siya po yung nagpaaral sa akin. At sa awa ng Diyos, nakapagtapos po ako ng senior high school. First batch po ako ng senior high school. Isa po akong welder. Oo. Kaya lang po hindi ko pinurso yung course na yun, kasi nahihirapan po ako sa ganung kurso. Oo. Hindi naman po porket ganito itsura ko, ganito ako, ganyan, namimili pa ako ng trabaho. Pero para
sa akin hindi po talaga para sa akin yung trabaho na yung welding eh, kasi mahirap po sa akin eh. Nahihirapan ba ako, masakit po sa mata. Sobrang masakit po sa mata. At yun po, humingi po ako ng advice sa inyo mga ma'am and sir kung ano po ang gagawin ko at gusto ko man pong pumunta sa sa Manila, sa Rapid Tulfo or sa KMJS. Ay wala po akong magagawa kasi mahirap eh. Sakto lang yung kinikita ko sa pang-araw-araw ko po dito sa sa Cagayan de Oro. Hindi ko po maiwan-iwanan yung trabaho ko kasi dito lang po ko kumukuha lahat eh. Dito ko lang po lahat kinukuha eh. Kaya humihingi po ako sa inyo ng mga ma'am ng advice po. Or kung may maitutulong man po kayo eh, sabi lang po kayo sa akin ma'am, sir, kung ano po yun o anong gagawin ko, ganyan, para po sa totoo lang po eh, yung papa kong totoo, nakita ko naman po talaga, pero malaki na po ako. Oo, hindi po ako lumaki sa totoong magulang ko po talaga. Hindi po talaga. Nakita ko po yung papa ko, edad ko po eh nasa mga na po, 19 or ganyan, mga 19 or 18. Ganun po. Ganun po edad ko. Nakita ko yung papa ko. Medyo pagkakita ko po sa kanya, medyo may halong magkahalong emosyon eh. Masaya na malungkot na galit. Sorry po. Masaya na malungkot na galit. Masaya kasi nakita ko yung papa ko. Malungkot kasi ngayon ko lang siya nakita. Yung araw ko lang siya nakita. At yung araw ko pa lang siya nakita at galit kasi lalaki po siya eh, hindi po niya ginawa yung lahat para mabuhay lang niya ako. Hindi po niya ginawa ang lahat eh. Kaya ako ngayon pinapasa Diyos ko na lang po ang lahat. Kung ano man po ang kahihinat na ng buhay ko Diyos na po ang bahala sa akin. Yun at maraming salamat po. Kung comment lang po kayo sa comment section kung ano man po ang inyong may advice sa akin at sana po may makatulong po sa akin. Ryan Ray Bahoyo po. Tiga Cagayan de Oro. Isa po akong security guard ngayon. Naka-duty po ako dito sa may Persimmon Beles Divisoria. Sorry po, nauubo po ako sana po may makatulong naman po sa akin at makita ko na po yung mama ko. Ako po ay nananawagan sa kung
sino man po ang nakakakilala sa akin, ako po si Ryan Ray Bahoyo. Hinahanap ko po ang aking ina na totoo. Hindi ko po alam kung ano ang pangalan niya. Kahit apelyido niya, hindi ko po alam. Tiga Cagayan de Oro lang po ako. Sana po matulungan po ako. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Ingat palagi.